Mahal kong Maria Clara. Hay, nakakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sinusulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede akong mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Anak ko, huwag ka sana magugulat sa aking ibabalita. Ano po iyon, Papa? Si Ibarra ay babalik na siya sa Pilipinas. Ha? Talaga, Papa? Kailan? Sa susunod na linggo, anak, kaya maghahanda ako ng salo-salong pagkain sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra. Anak ko, huwag ka na sana malulungkot. Hindi, Papa. Sadyang masaya lang ako. Masaya din ako para sa iyo. Mga mangmang talaga ang mga Indyo at pinatunayan lamang iyon ng aking 20 taong paglilingkod sa bayan ng San Diego. Mga wala silang modo, nakakabwisit. Padre Damaso, tayo nasa bahay ng isang Indio. Kasalanan sila at hindi man lang nila alam mangumpisan. Magandang gabi sa inyo. Nagagal akong ipakilala sa inyo ang anak ng aking kaibigang yumaong si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi at narinig ko ang iyong mga sinabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ang iyong ama. Paumanhin po. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang inyong pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Kung naman si Kapitan Shaku, hindi ako ipakilala sa mga babae. Magandang gabi po. Ako si Crisostomo Ibarra. Ay ano ba? Ganyan ba ang tamang trato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mata. Pinagmamasdan ko lang ang maganda mong buhok. Ay, Padre Damaso, dito ka na maupo. Hindi, ituloy mo ang iyong planong umupo sa silyang iyan. Sige na, ikaw ang malapit sa pamilya Santiago. Sige na, umupo ka na, huwag ka nang mahiya. Ikaw ang nararapat dahil ikaw ang padre ng lugar na ito. Sige na, ikaw ang nararapat kaya ikaw ang maupo. Hindi, ikaw ang maupo dyan kasi ikaw ang nararapat. Malis ka na nga at ako na lang ang uupo. Ibarra, kailan ka pumunta sa Europa? Itong taon na pong nakaraan. Nagkalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na ako hindi nakakatanggap ng balita. Hindi ko na rin alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkaparehong politiko, kabuhayan at relihiyon. Crisostomo, my one and only Crisostomo, sa dinami-rami ng mga babae na kilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako makalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na hindi kita isipin. Sa tingin ko, ang poetic incarnation ng ating bansa ay walang ibang hindi ikaw. Lagi din kitang naisip. Kahit na pilit kong alisin ka sa aking isip at hindi ko magawa. Noong hinihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahil sa iyong ulo at ikay natuwa at nagpasalamat kaya ayon, nagbati na tayo. May ipapakita ako sa iyo. Ito yung dahon na inagay mo sa aking inyo.
siguro nga ay napaka-importante ako sa'yo. Pasensya ka na, mahal ko. Dahil sa'yo, nakalimutan kong aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala aking mahal, mag-iingat ako. Nandiyan ang puntod ng iyong ama, sa likod ng malaking krus, Senyor. Nasaan ang puntod dito na may markang krus? Naalala ko pa yun, may mga bulaklak din tumutubo. Ha? Ang iyong cross na sinunog ko? Sinunog? Bakit? Dahil yun ang utos ng padre. Ano? Anong sinabi mo? Mga tanga ba kayo? Wala pang isang taon nang inilibing iyon. Inutusan lang kami ng padre. Sabi niya idalhin daw namin dito sa sementeryo ng mga inchik. Ano? Ginawa niyo iyon? Huwag kayong magalit, senyor. Hindi namin yon inilibing sa sementeryo ng mga inchik. Buti naman at hindi niyo yung ginawa. Umuulan kasi noon kaya itinapon na lang namin sa ilog. Ano? Napaka-inutil ninyo. Ang leletse nyo. Walang hiya. Wala kayong karapatan na gawin sa aking ama. Walang hiya ka. Anong karapatan mong gawin sa aking ama? Tawan mo ako. Hindi ako nagpakulong sa kanya. Hindi iyon. Ipinahukay at inilipat mo siya sa ibang sementeryo. Hindi ako ang gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Ang iba kundi si Padre Damaso. Ang dapat na kainin ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Wala siyang itinira. Ay, Nay! Oh, anak ko! Huwag kayong matakot, Nay. Nalasing ba si Christine? Anong nangyari sa iyo, anak ko? Nadapa ka ba? Binilog ng mga guardian, Nay. Buti na lang at nakaligtas ka. Ano naman ginagawa ni Christine sa simbahan? Pinagbibid ang apos ng magnanakaw na lalangunda. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porke na mahirap tayo ay tayo ang pagbibintangan. Nay, paano kung kausapin natin ang anak mo si Don Francisco Ibarra para matulungan na tayo? Ayaw ko naman mag-start. Magiging pastor ako ng Bakat Carabao. Kapag malaki na ako, hihingi ko ng tulong kay Francisco Ibarra. Pag-aaralan natin sa Manila. Aahok din tayo sa kahirapan din ngayon. Oo, anak ko. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Sino yan? Papasukin mo. Elias? Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya't niligtas ko rin ang sa iyo. Kaya't kalahati pa lang ang utang na nababayaran ko sa iyo, kaya't huwag ka munang magpasalamat dahil may ipapagawa pa ako sa iyo. Ano yon? Magsalita ka. Huwag mong sasabihin ang mga babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang hulihin, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko, mas iniisip kita. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan, ang iyong lolo at ang iyong ama ay may mga kaaway. Ano? Kilala mo ang aking kaaway? May kilala akong isa. Huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng ating bansa. Kailan tayo magkikita ulit? Kung kailan mo gusto. Basta't nandito lang ako para sa iyo kung kailangan mo ako. Gagawin ko ang lahat kahit buhay ko pa ang kapalit. Hanggang sa mabayaran ko ang aking utang hanggang sa kamatayan. Ganon din ako sa iyo, Elias.
ikaw lamang, Crisostomo Ipara. Ang tanging babaeng pinakamamahal ko at pakakasalan. Solo 2, Maria Clara.